Mas mataas na ang multa pero meron pa rin mga nagpupumilit dumaan sa EDSA busway kahit bawal. Kaya ang MMDA bumuo ng bagong grupo na misyon ang manghuli. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa EDSA Mandaluyong si Dave Abuel. Dave, marami bang nahuli dyan ngayong umaga? Jess, sa kabila ng paulit-ulit na paalala, may ilang mga motorista pa ring matigas ang ulo na nahuling dumaan sa EDSA busway ngayong umaga. Nagsimula na ring manita ngayong Martes ang bagong grupo ng MMDA enforcers na tinatawag na Strike Force. Bago pa man mag-alas 6 ng umaga, nasa EDSA na ang mga miyembro ng MMDA Strike Force. Bahagi sila ng nooy MMDA New Task Force Special Operations Unit na dating pinangunahan ni Bong Nebriha na sinuspinde dahil sa isyu ng EDSA busway. Itinalaga namang officer in charge ng MMDA Strike Force si Gabriel Go, ang dating deputy ng NTF-SOU. Bago man ang pangalan ng grupo, parehas pa rin ang target ang manghuli ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko. Ayon sa MMDA, nagsagawa sila ng restructuring sa grupo, pinaghiwa-hiwalay ang mga enforcer depende sa kanilang tungkulin tulad ng pagbabantay sa busway, road clearing at anti-illegal parking. Ngayong umaga nga, ilang driver ng motorsiklo at sasakyan ang nasampulan sa busway. Pinagmulta sila ng 5,000 piso. Paalala muli ng MMDA, bukod sa mga bus ng EDSA Carousel, emergency vehicles lang ang pwedeng dumaan sa busway, gaya ng ambulansyang may sakay na pasyente at truck ng bumbero. Pinapayagan din ang mga PNP at service vehicles ng mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa maintenance ng busway, pati ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Jess, sa huling tala ng MMDA, 41 na motorista na ang kanilang nasita sa busway as of 9 a.m. Sa obserbasyon ng ahensya, kahit may nahuhuli pa rin silang pasaway na dumadaan sa busway, mas kaunti na lang daw ito ngayon nang taasan ang multa para rito. Sa ngayon, may kaunting pagbagal o light to moderate traffic sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound sa tapat ng Mega Mall. Jess. Nag-uulat mula sa Mandaluyong, maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.